2026 na, bagong taon, bagong goals. Pero tanong ko sa'yo, magbabago rin ba ang pera mo o taon lang ang nagbago? Maraming Pilipino ang nagtatrabaho araw-araw, pero bakit parang walang naiipon? Hindi dahil kulang ka sa sipag, kadalasan kulang lang sa tamang habits. Ang totoo, hindi mo kailangan ng malaking sahod para magsimulang mag-ipon. Ang kailangan mo ay disiplina, tamang mindset at consistent na sistema. Sa video na to, pag-uusapan natin ng 10 ipon habits na dapat simulan ngayong 2026. Mga praktikal, realistic at pang Pinoy na habits na pwede mong simulan kahit ngayon. Hindi ito pang mayaman lang, hindi rin ito pang financial expert lang. Para ito sa'yo na gustong umahon, gustong magkaroon ng peace of mind at gustong kontrolado ang pera, hindi kontrolado ng pera. Kung handa ka nang baguhin ang financial future mo, ito ang unang hakwang mo papunta sa maayos na buhay. Ready ka na? Let's go! Number 1, itigil ang deserve ko to mindset. Isa sa pinakamalaking kalaban ng ipon ay hindi mababang sahod, kundi ang deserve ko to mindset. Oo, nagtatrabaho ka ng mabuti. Oo, napapagod ka. Pero hindi lahat ng pagod ay kailangan tumbasan ng gastos. Kapag bawat stress ay may katumbas na shopping, milk tea o online checkout na wala naman magiging tulong sa buhay mo, dahan-dahan mong ninanakawan ng future self mo. Ang problema sa mindset na ito, ginagawa nitong emosyonal ang tao pagdating sa pera. Gumagastos ka hindi dahil kailangan, kundi dahil may nararamdaman ka. Sa 2026, kailangan mong baguhin ang tanong, hindi na deserve ko ba to, kundi makakatulong ba to sa future ko. Hindi masama mag-reward sa sarili, pero dapat may limit at may plano. Ang totoong reward ay hindi bagong gamit, kundi peace of mind na may ipon ka, may emergency fund ka at hindi na kinakabahan kapag may bigla ang gastos. Disiplina ngayon, ginhawa bukas. Tandaan mo yan. Number 2, gumamit ng envelope o digital budgeting. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, huwag kang magtaka kung bakit wala kang ipon. Dito pumapasok ang envelope system o digital budgeting. Simple lang ang konsepto. Bawat piso may assignment. May budget para sa pagkain, pamasahe, bills, ipon at kahit konting luho. Hindi mo ginagastos ang perang hindi naka-assign. Kung traditional ka, pwedeng envelope method. Literal na sobre para sa bawat category. Kung teki ka naman, maraming apps o kahit simpleng notes lang sa phone. Ang malaga, nakikita mo ang limitasyon mo. Kapag ubos na ang budget sa isang category, tigil na. Hindi ito pagiging kuripot, pagiging responsable ito. Sa simula mahirap, pero habang tumatagal, nagiging habit. At kapag naging habit na, nagiging automatic ang pag-iipon. Ang budgeting ay hindi para pigilan ka sa paggastos, kundi para bigyan ka ng kontrol. Ngayong 2026, kontrolin mo ang pera mo bago ka nito kontrolin. Number 3, iwasan ng utang para sa luho. Utang para sa negosyo, edukasyon o emergency, okay lang yan. Pero utang para sa luho, diyan nagsisimula ang financial stress. Maraming Pilipino ang nababaon sa utang hindi dahil maliit ang kinikita nila, kundi dahil gusto nilang magmukhang may kaya kahit hindi naman. Bagong cellphone, upgraded na motor, branded na gamit, lahat naka-installment. Ang problema, ang luho ay panandalian pero ang utang pangmatagalan. Ngayong 2026, kailangan mong matutong maghintay. Kung hindi mo kayang bilhin ng cash, malamang hindi mo pa talaga kaya. Hindi ka nahuhuli sa buhay dahil wala kang latest na gamit. Mas nahuhuli ka kung wala kang ipon at puro bayarin. Ang totoong mayaman hindi minamadali ang luho. Inuuna nila ang stability. Tandaan, hindi kailangan ipangutang ang bagay na hindi naman kikita para sa'yo. Piliin mong maging tahimik na stable kaysa sa maingay pero baon sa utang. Number 4, taasan ang ipon kapag tumaas ang income. Isa sa pinaka-common na trap ay lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sahod, automatic ding tumataas ang gastos. Mas mahal na kape, mas madalas na pagkain sa labas, mas upgraded na luho. Walang masama sa pag-enjoy ng pinaghirapan mo. Pero kung lahat ng increase na pupunta sa gastos, doon nagkakaproblema. Ngayong 2026, gawin mong rule. Kapag tumaas ang income, taasan mo muna ang ipon bago ang lifestyle. Kahit kalahati lang ng increase, ilagay mo agad sa savings o investment. Much better sa mga bagay na tumataas ang value over time like gold. Dahil kung sanay ka na mabuhay sa dating budget, kakayanin mo pa rin. Ang difference, mas mabilis lalaki ang ipon mo. Hindi mo kailangang ipakita sa iba na tumaas ang kita mo. Ang mas mahalaga, alam mong mas secure ka. Ang tunay na upgrade sa buhay ay hindi bagong gamit, kundi mas matibay na financial foundation.
Kung gusto mo talaga makaipon and eventually magnegosyo, kailangan mo ng tamang guide. Malaking tulong ang book na ito ni Sir Chinky para sa mga aspiring iponero and negosyante. Dito malalaman mo kung paano magplano ng tama para sa finances mo at maiwasan ng mga maling negosyo na nauuwi sa lugi. Ilalagay ko na lang ang link sa description and comment section. Number 5, gumamit ng cashback at discounts wisely. Cashback, vouchers at discount ay pwedeng makatulong pero pwede rin maging dahilan ng dagdag gastos. Maraming tao ang gumagastos dahil sayang ang discount kahit hindi naman kailangan ng binili. Tandaan, hindi ka nakatipid kung gumastos ka sa bagay na hindi mo bibilihin kung walang promo. Ngayong 2026, gamitin mo ang cashback at discounts bilang tool, hindi excuse. Planuhin mo ang purchase mo. Kung may bibilhin ka na talaga, doon mo hanapin ang discount. Hindi baligtad. Ang goal ng ipon habits ay bawasan ang unnecessary spending, hindi lang pababain ang presyo nito. Maging intentional ka sa bawat piso. Ang tunay na tipid ay hindi sa dami ng vouchers, kundi sa disiplina na huwag gumastos kapag hindi kailangan. Kung marunong kang gumamit ng promos ng tama, malaking tulong ito sa ipon mo. Number 6, ayusin ang subscriptions. Isang tahimik na ipon killer ay subscriptions, streaming apps, music, cloud storage, fitness apps at iba pa. Maliit kada buwan pero kapag pinagsama-sama, malaki rin. Ang mas masakit, karamihan dito ay hindi mo naman regular na ginagamit. Sa 2026, mag-audit ka. Tanungin mo ang sarili mo, alin dito ang ginagamit ko talaga? Alin ang pwede kong i-cancel? Hindi mo kailangan sabay-sabay lahat. Pwede namang magpalit-palit buwan-buwan. Ang pera na matitipid mo sa subscriptions ay pwede nang ilagay sa ipon o emergency fund. Tandaan, ang convenience ay may presyo. Hindi masamang magbayad para sa serbisyo, pero mas masama ang magbayad sa bagay na hindi mo naman pinakikinabangan. Simplify your life and your finances will follow. Number 7, magkaroon ng side income, hindi lang ipon. Ang ipon ay mahalaga pero mas bibilis ito kung may extra income ka. Sa totoo lang, may limit ang pagtitipid pero walang limit ang pwedeng kitain. Huwag kang umasa sa iisang source of income. Kahit maliit lang, online selling, freelancing, content creation, tutoring o kahit part-time. Ang mahalaga may papasok na extra na diretso sa ipon. Huwag mo agad gastusin. I-assign mo ito sa savings o investments. Ang side income ay hindi lang tungkol sa pera. Nagbibigay rin ito ng confidence at options. Kapag may extra ka, hindi ka agad magpapanik sa emergencies. Hindi mo kailangan mag-resign agad sa full-time job mo. Magsimula ka sa kaya mo, sa oras na meron ka. Maliit man ngayon, lalaki rin yan basta consistent. Number 8, unahin ang ipon bago ang accessories ng motor o sasakyan. I'm sure marami na naman magre-react sa isang ito. Maraming Pilipino kasi ang inuuna ang porma kaysa sa pundasyon. Magandang motor, bagong mags, accessories, upgrades pero walang emergency fund. Tandaan, ang sasakyan ay hindi asset kung hindi mo naman ginagamit para pagkakitaan lalo na kung wala kang ipon. Ngayong taon, baliktarin mo ang priorities. Bago ka mag-upgrade ng itsura ng sasakyan o motor mo, siguraduhin mong may savings ka muna. Dahil kapag nasira ang sasakyan o may emergency sa bahay, hindi mo maibebenta agad-agad ang accessories mo. Ang ipon ang tunay na safety net. Hindi masama ang gumastos para sa sasakyan, lalo na kung gamit sa trabaho. Pero dapat may limit at timing. Unahin ang stability. Darating din ang tamang panahon para sa upgrades na yan. Mas masarap pa dahil wala kang guilt at stress. Number 9, magluto sa bahay kahit 3 to 4 times a week. Isa sa pinaka-effective na ipon habits ay simpleng pagluluto sa bahay. Hindi mo kailangan maging chef. Kahit simpleng ulam lang, malaking tipid na. Kapag araw-araw kang kumakain sa labas o nagpapadeliver, hindi mo namamalayan kung gaano nakalaki ang lumalabas na pera. Ngayong 2026, targetin mong magluto sa bahay kahit 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Bukod sa tipid, mas kontrolado mo ang health mo. Ang perang natitipid mo sa pagkain ay pwedeng ilaan sa ipon. Maliit na adjustment, malaking epekto. Hindi ito tungkol sa pag-deprive sa sarili, kundi sa pagiging intentional sa gastos. Tandaan, ang simpleng ulam ngayon ay pwedeng maging malaking ipon bukas. Number 10, gawing identity ang pagiging magaling sa pera. Ang pinakamakapangyarihang ipon habit ay mindset. Kapag ginawa mong identity ang pagiging magaling sa pera, automatic na susunod ang actions mo. Hindi ka na nagtatanong kung mag-iipon ka ba kasi parte na ito ng kung sino ka.
Ngayong taon sabihin mo sa sarili mo, ako yung taong marunong humawak ng pera. Kapag ganito ang identity mo, mas madali kang tumanggi sa unnecessary gastos, mas consistent ka sa ipon, at mas malinaw ang goals mo. Hindi mo kailangang ipagyabang, tahimik lang pero stable. Tandaan, ang pera ay tool. Kapag marunong kang gumamit nito, mas marami kang choices sa buhay. At sa dulo, hindi lang ipon ang makukuha mo, kundi respeto sa sarili at peace of mind. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka talagang baguhin ang financial future mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Kahit isa lang sa 10 habits na to ang simulan mo ngayong 2026, malaking hakbang na yan. Ang mahalaga, consistent ka. Walang instant yaman pero may siguradong ginhawa para sa taong marunong mag-ipon at gamitin ang ipon para mas mapalago ito. Kung gusto mo pa ng mas maraming real talk, practical at pang Pinoy na content tungkol sa pera, negosyo at self-improvement, i-like mo ang video na to. Mag-comment kung alin ang sisimulan mo sa 10 yan at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Dahil dito, hindi lang tayo mangangarap, kikilos tayo. Kita-kits sa susunod na video. Peace!